Good morning! My name is Jun Masagka and I am your iridologist and naturopathic practitioner for today. We're going to talk about health. Pinutol lang ang kanyang paa. Hindi naman ni-repair ang kanyang pancreas. That means, meron pa rin siyang problema. Otherwise, after a month, after a year, kabilang paa na naman ang puputulin. So, kung kanang paa ang pinutol ngayon, next year, kaliwa naman. Balance na siya ngayon. So, yun po yung senaryo na ang binabantayan lang po natin kadalasan yung resulta na ng problema ng pasyente. Hindi po natin inaalam kung ano yung nagiging dahilan ng problema ng pasyente. Malaki po ang pagkakaiba ng prevention at saka ng cure. Kadalasan po kasi sa atin, yung cure ang binabantayan na natin, yung prevention, hindi. Kasi hindi natin alam kung saan po ito nagmumula. Kailangan po natin itong maintindihan. Marami po sa atin alam yung words na prevention is better than cure. Yan po ay alam na alam ng marami. Kaya lang, ang tanong, yan po ba ay nai-apply natin sa katawan natin? Mostly, 99% po, hindi nai-apply yan. Bakit? Hindi naman alam nila kung ano yung ipe-prevent. Hindi nila alam kung ano yung tamang kakainin. Hindi nila alam kung ano yung liquids na dapat papasok sa katawan natin. Kaya madalas po sa atin, pag nakapanood lang ng advertisement ng telebisyon, mahilig sila sa soft drinks, mahilig sila sa mga preservative juices, iced tea, sa mga extra energy drink, yung mga preservative juices, powder juices, lalo na yung mga kabataan natin ngayon. Okay? So, even a single soft drinks can give you 8 teaspoonful of sugar, a single bottle of soft drinks. Okay? Na hindi po yan babanggitin sa ating commercial. Okay? So that means isa po ito sa mga dahilan kung bakit ang tao nagkakaroon ng sakit, hindi nila alam kung ano yung iiwasan nila. Ang gagawin lang nila ay sasagutin na lang yung problema pagka nandyan na, hindi iniiwasan. Okay? So, ngayon, punta po tayo sa solusyon. Ano po yung kadalasang solusyon na ginagawa namin mga naturopathy at mga iridologist? Okay, hindi po namin tinitingnan kung ano agad o ano yung dapat ibibigay na synthetic drugs or medicine. Hindi po kami nagre-recommend ng any kinds of synthetic drugs, any kinds of drugs. But the thing is, ang tinitingnan po namin kung anong organs po ang problema ng isang pasyente. Okay? Kaya po ang tawag sa aming mga practitioners ay iris analysis. Through the iris, na-analyze po namin kung ano yung mga organs niya na nagkakaroon ng problema na pinagmumula ng sakit. For example, ganito po. Within the iris of the eye, nandito po yung mga signs o yung mga nakikita namin na mga organs na may problema like liver, colon, pancreas, heart, lungs, and many other organs na pinagmumulan ng sakit ng isang pasyente. At ang ginagawa po naming solusyon ay ganito. Even in the US today, ang kadalasan na po na solusyon na ginagawa ay from nutraceuticals. Ang nutraceuticals po is what we call the nutrients. Nutra means nutrients. Ceuticals means the same, function. And function, of course, it is the effect of nutrients. And nutrients should be natural. And natural, of course, it is a God's gift. Kaya po may mababasa pa rin kayo o maririnig sa mga advertisement. Ano ang gusto mo? Chemical o natural? Okay? So, that means, natural po ang approach ng mga iridologists. Okay? And natural is, there is a process kung paano po gagaling ang isang pasyente o kung paano masusolusyonan ang problema ng isang pasyente sa paanong paraan. Number 1, ito po yung tinatawag nating detoxification. When we say detoxification, it means cleansing or elimination of waste material inside the body. Okay. Ibig sabihin, magtatapon ka ng toxic or ng basura
sa loob ng iyong katawan? Number 1, saan yan dadaan? Sa anus or sa ating puwet. Number 2, sa urine. Then, number 3, sa skin or through sweat. Number 4, sa nose o paglabas ng dumi o bakterya sa ilong or yung pagdura ng plema, which is lalabas naman yan sa mouth. Ito po yung isang halimbawa ng paglalabas ng basura o toxins sa katawan ng isang tao. Ang tawag po dito ay body recovery reaction. Meaning, ang isang nagdi-detoxify o ang isang naglilinis ng kanyang bituka o ng kanyang sistema ay nakararanas po ng tinatawag na body recovery reaction. Okay, for example po, ganito. Ang isang pasyente ay maglalabas ng basura galing sa kanyang bituka, magki-cleanse. Okay? Ang mangyayari, itong mga laman ng kanyang bituka ay unti-unting lilinisin, unti-unting aalisin. Of course, hindi naman lahat, pero most of the toxic waste deposit sa kanyang bituka ay dapat mailabas dahil isa ito sa mga pinanggagalingan ng mga matitindi at nakamamatay na sakit sa kapanahunan natin ngayon. Okay, so nabawasan or naalis ang mga basura na yan. Ang susunod na proseso is yung tinatawag nating nutrients assimilation. Ibig sabihin, kailangan nating mag-assimilate or mag-supply ng nutrients sa lahat ng parte ng katawan natin, especially sa organs. No? At saan dadaan yan? Of course, dito pa rin sa ating tinatawag na portal veins. Okay? The moment you take the nutrients, dahil kadalasan po sa atin ngayon, ang mga kinakain natin ay punong-puno na ng chemical. Hindi na po natin ngayon pinagmamasdan o inaalam kung ano ba ang nilalaman ng ating kinakain mula sa loob ng bahay hanggang sa labas ng bahay. Okay? So, meaning, ang katawan pala natin ay nangangailangan ng nutrients. Okay? Then, pagka na-supply mo na yung enough nutrients ng ating organs, magkakaroon siya ng tinatawag na cell repairing. Kung ano man yung problema ng organs mo at na-supply mo yung nutrients na kailangan niya, meron po siyang capacity to repair itself. Meron siyang kapasidad na ayusin at i-repair yung problema ng kanyang sariling cells. Pang-apat, pag na-i-repair na po ito naman ay magkakaroon ng tinatawag na cell regeneration. Magre-regenerate na siyang muli. At pagka na-regenerate na siya, nagkaroon ng cell rejuvenation, magpa-function na ulit ng normal yung organs. Like for example, kanina, pinag-usapan natin ay pancreas. Pag nakapag-supply na ng enough nutrients sa pancreas, mag-i-excrete na ulit siya ng natural insulin para gumaling ang kanyang sakit na diabetes o yung pagtaas ng blood sugar. Mano-normalize niya na uli dahil normal na ang trabaho o ang function ng kanyang pancreas. So, ang tawag doon, pagka nagkakaroon na siya ng normal function of the organs, nandun na po siya sa tinatawag na healing stage. Okay? Meaning, kung nasa healing stage na siya, of course, hindi naman po agad-agad natin kung ang tao ay o ang isang pasyente ay nagkakaroon ng lifetime maintenance, hindi po natin yan biglaan o hindi natin agad-agad pinaalis o pinagbabawal. Hindi po natin pinatitigil yan. Ang ginagawa lang po natin ay binibigyan sila ng enough na supply ng nutrients para magkaroon ng pagtutulungan or kung hindi man, magkaroon ng aksyon o trabaho yung nutrients para ma-repair yung cells, para magkaroon siya ng tinatawag na cell regeneration, para maabot niya yung tinatawag na healing stage at hindi lifetime maintenance at hindi pang habang buhay na pagtitake ng drugs at habang buhay na paggastos. Okay? Ito po yung pinakasenaryo. Okay, ito ang conclusion. Dahil ikaw po ay may sakit at ang i-apply mo ay nutraceuticals, ang inaalam po ng mga iridologists is yung iyong system. Kung ito po ay yung iyong body, okay? Ang system po, alam natin, ang bumubuo dyan ay yun yung 11 interrelated organs. Then yung organs, ang bumubuo po dyan ay
And then yung tissues, ang bumubuo dyan ay 100 trillions of cells. Alamin nating mabuti, bakit nagkasakit? Bakit tumakbo sa doktor, resitahan, pumunta sa drugstore, gumastos ng pera, lifetime? Okay. Ito ang naging simula. Nagkasakit ang tao dahil sa kanyang cells ay punong-puno ng toxic. Nandyan yung tocino, longganisa, hotdog, corned beef, prito, mga chemicals na kinakain sa labas na pagkain at lahat ng mga chemical na pampasarap na nabibili na murang-mura sa ating mga suking tindahan. Okay, sinira na ngayon ang cells. Pag sira ang cells, natural sira ang tissues. Pag sira ang tissues, sira ang organs, malfunction ang system. Pag malfunction ang kanyang system, malfunction ang kanyang katawan, meron siya ngayong sakit. Kaya tatakbo siya sa doktor, re-resitahan, tatakbo sa butika, at magla-lifetime maintenance, meron na siyang gastos. Okay? Solution, nutraceuticals. Ito po ay sa nutraceuticals, detoxification, cleansing, lilinisin ang ating bituka, and then maaalis ngayon yung mga nakadepositong basura sa katawan natin at ang cells natin ngayon ay mananabik sa nutrients na pangangailangan niya. Okay, ibig sabihin, bibigyan mo siya ng vitamin A, vitamin C, vitamin D, selenium, potassium, magnesium, iron, zinc, vanadium, mga beta-carotene at kumpletong nutrients na kailangan ng katawan natin. Okay, kapag meron ka ng kumpletong nutrients na naisupport sa iyong cells, nagkakaroon siya ngayon ng tinatawag na cell membrane. Yung cell membrane siya ngayon na nagpapalakas ng ating cells para makaiwas naman sa pagpasok ng mga free radicals, dumi, basura, bakterya, infection, at maging matibay siya sa paggalaw at sa pag-function every time. Then, pag malakas na yung cells, of course, strong ang tissue, and then strong ang organs. Pag strong ang organs, normal ang function ng ating system. Pag normal ang function ng ating system, of course, normal ang function ng ating katawan, wala na po tayong sakit, at hindi na tayo araw-araw gagastos ng panghabang buhay na gamot. Okay? Yun po yung nutraceuticals na inirekomenda ng bawat naturopathic practitioner or iridologist as of today. Okay? Kung meron man po kayong katanungan, ang address at telephone number ay nandyan po sa inyong mga screen. At huwag po kayong magatubili at kami po ay nakaantabay sa inyong questions and any suggestions. Yun lamang po, nagpapasalamat ng marami, June Masagka.